Vice Mayor-elect Jeril Harold Respicio of Reina Mercedes Isabela has been cleared by the Commission on Elections to assume his position after a brief suspension due to a disqualification case. The case stemmed from videos he posted alleging vulnerabilities in the automated election system, which led to a cybercrime complaint. With his proclamation now proceeding, how does he plan to address the concerns raised during the electoral process? We have with us via Zoom this morning, Vice Mayor-elect of Reina Mercedes, Attorney Jerry Harold Respicio. Good morning, Attorney Harold. Good morning, Attorney Karen. Nice to be with you again. Yes, sayang yung energy mo, no? Sana dito ka live. Paano mo po at kailan mo nalaman na officially dismissed na yung disqualification case against you? Nalaman ko, Attorney Karen, yesterday morning, it was a very welcome news. Nilabas ng COMELEC First Division yung kanilang lifting ng aking suspension ng pagkaproklama bilang Vice Mayor ng bayan ng Reina Mercedes Isabela. To be clear, yung disqualification case hindi pa resolved. Mali-resolve daw nila before June 30 and umaasa tayo na sasabay na rin yun, Attorney Karen. Okay, so ang na-lift pa lang is the suspension of your proclamation. Pero yun sa disqualification case, we're still waiting for the decision on the merits. Yes, Attorney Karen, pero I think it is as good as dismissing the disqualification case na kasi it would be very odd if I got proclaimed and then they declare my disqualification. Why was... Sayang naman na... Oo, bakit hindi pa na-desisyonan itong mismong disqualification case? I think they are taking their time, Attorney Karen. We just filed our answer last week and we will just manifest na i-adapt namin yung answer na yon para maging sagot namin doon sa disqualification case. So it will take them several days to resolve the case and I'm so positive that at the end of it, ang katotohanan na magwawagi at madidismiss nila yung disqualification case. Okay. Ano yung naging reaction mo nung nalaman mo kahapon, yung pag-lift ng proclamation, yung suspension of your proclamation? Attorney Karen, I was naturally very happy, of course. Pero ang pinakamasaya dyan ay yung taong bayan ng Reina Mercedes dahil sa wakas, ang kanilang democratic mandate ay natupad na at maproproklama si Attorney Harold Respicio. By the way, Attorney Karen, uuwi ako doon sa Reina Mercedes. So Thursday, yun yung araw ng aking proklamasyon. Magkakaroon tayo ng pinakamalaking party doon sa probinsya ng Reina Mercedes sa aming bahay dahil malapit lang yun sa munisipyo. Iimbitahan natin lahat mula kay Governor, Congressman, kay Mayor at sa ating mga kalaban sa politiko, lahat ng aming kapitbayan ng mga politicians, ating mga supporters sa Reina Mercedes, ating mga supporters sa buong Pilipinas, lahat po kayo ay invited para ating i-celebrate ang pagwagi ng mandato ng taong bayan ng Reina Mercedes. Oh, so yan, nag-i-invite na po kayo publicly, ha? Kahit kakampi or kalaban, invited. Pero, opo, sabi... we were watching... Oo, sige, go ahead. Opo, Attorney Karen, sabi nga po ni President Bongbong Marcos, ito ay panahon na ng reconciliation and happiness. Tapos na po ang eleksyon, tapos na po ang pamumulitika. Tayo pong lahat ay magbati-bati na po. Dahil po kung tayong lahat ay magkakaibigan, kalaban man yan or kakampi, ang mananalo po ay ang taong bayan na ating pinamumunuan. Paano po yung mga members ng COMELEC, kayo po ni Chairman Garcia, since sinabi nyo, it's the time for reconciliation. Nag-reconcile na po ba kayo? Because during the election season, panay po ang banat nyo kay Chairman Garcia at saka sa COMELEC na rin. Attorney Karen, gusto kong i-take itong opportunity na ito para mag-reach out kay COMELEC Chairman George Garcia at sa lahat ng mga commissioners ng COMELEC to tell you, sir, batiin na po tayo, tama po ang inyong ginawa. Tama po na inyong in-uphold ang mandato ng taong bayan. Sabi po nga nila, hindi po huli ang lahat para sa ating redemption. Pero naninindigan pa rin po ako na lahat ng criticism sa lahat ng kahinaan ng ating election process ay valid pa rin po at hindi po ako umaatras sa aking mga salita. Kaya maganda po ang ating pagtrato sa mga criticism na to na i-take natin professionally at humbly at wag tayong maapektuhan, wag maapektuhan ang ating pride at ang ego dahil ang ating layunin lamang naman kayo po at ako ay improve ang ating pamumuno sa ating bayan, improve ang sistema ng ating eleksyon para ang democratic voice ng taong bayan ang siyang magwawagi at lalabas every time nagagawa tayo ng eleksyon. Dapat po suportahan natin yung mga ganitong exercise, malayang magtrabaho ang mga tao sa gobyerno, malayang magsalita ang taong bayan sa Pilipinas
para po itong process ng exchange ng information na ito ay dynamic at maglilid sa mga magandang polisiya para ma-implement natin ang tamang pamumuno sa ating bayan ngayon at sa kinabukasan. Pero Attorney Harold, sa pagsubaybay namin sa elections, naging mapayapa naman ito at mabilis lumabas yung mga resulta. So hindi niyo po ba binabawi yung sinasabi mo na merong backroom program na ginamit ang COMELEC para makontrol or manipulate yung election results? Or yung mga ibang sinasabi niyo po about the faults doon sa source code at yung hindi pag-reveal sa source code, wala po ba kayong sinasabi na doon na binawi nyo na because naging mukhang okay naman yung results, wala tayong nakitang irregularities? Attorney Karen, wala po akong binabawi sa aking mga sinasabi. Ang sinabi ko po ay unreliable yung software dahil mali yung software na nasa makina at mali yung source code reviewed software 3.5 versus 3.4. Mali rin po yung transmission dahil po hindi secure yung transmission directly between automated counting machines papunta sa mga COMELEC servers at sa mga transparency servers. Mali po dahil po bagsak sa aspect ng transmission ng COMELEC, bagsak sa aspect ng software ang COMELEC, unreliable po yung result ng eleksyon. Naninindigan po rin po ako doon sa statement na yon. Hindi ko sinasabi na definitely na merong nangyaring daya, pero ang sinasabi ko po ay posible yung daya at nasa COMELEC ngayon ang siyang magpapaliwanag kung bakit bagsak sila sa mga aspeto na ito at dahil dyan, mahina pong pagkatiwalaan ang resulta ng eleksyon. Pero gayon pa man, tama po ang inyong sinabi na natapos po ang election day ng orderly at iyan po ay isa sa mga pangunahing layunin ng COMELEC na maayos po ang pagpapatakbo ng election process. Sapat naman po, sabi ng COMELEC, ang remedies ayon sa batas pagkatapos ng eleksyon, katulad ng election protest. At kung gusto talaga nilang tignan kung merong totoong daya sa mga presinto na i-identify ng mga natalong mga politicians at sasabihin nila na may daya, masasagot naman po siguro yan sa recounting ng manual sa lahat ng balota ng mga i-identify nila ng mga presinto. So ang sinasabi nyo lang po, ang hindi nyo binabawi is pointing out the vulnerabilities in the system. But you're not saying na merong mga naging irregularities dito sa 2025 election. Marami pong irregularity, Attorney Karen, at hindi ko po binabawi ang aking mga salita. Parang away girlfriend at away asawa lang yan, Attorney Karen. Nagkakasala tayo sa nakaraan. Pero hindi big sabihin, hindi tayo nagkakapatawaran. Ang mahalaga po ay i-take note natin ang lahat ng ating pagkukulang at wag na nating ulitin at i-improve natin sa susunod. Hindi po maganda na mag-away tayo habang buhay dahil ang magdurusa po ay ang ating pamilya at ang ating pamilya ay ang buong Pilipinas. So ang sinasabi niyo po, kini-question niyo yung integrity pa rin ng results because ito ang election na naghalal din sa iyo para manalo bilang Vice Mayor. Ayun nga, kine-question ko pa rin po talaga yung integrity ng results. Kahit ako po ay nanalo na, pagdating sa bilang, hindi po ninyo pwedeng i-question yung credibility ng aking sinasabi. Dahil nga po, based on IT audit practices, ang titignan nyo lang po na aspects ay tatlo: software, transmission, and database. Bagsak po ang COMELEC pagdating sa software dahil hindi niya ginamit yung audited. Bagsak po pagdating sa transmission dahil hindi niya sinunod yung batas na dapat direkta mula doon sa automated counting machines papunta sa lahat ng mga servers. Meron siyang linagay na intermediary server by which posible tuloy ang manipulation ng results na published sa lahat ng mga servers. Kapag meron po kayong finding na ganyan, at least one, sa tatlong aspects na ito, in this case, bagsak ang COMELEC sa software at bagsak ang transmission, ang technical na opinion po dapat dyan ay yung information na produced ng computer system, which is, in this instance, yung election computer systems, unreliable po lahat ng information na kanyang nilalabas. Well, Attorney Harold, we have other elections coming up. The barangay elections at magkakaroon pa tayo ng elections sa BARM. Given the possible vulnerabilities that you pointed out, ano po yung hakbang na ginagawa ninyo in order to improve the upcoming elections? Meron po ba kayong final in any regulatory body or ano po yung mga measures that you're undertaking? Dalawa po ang kailangan gawin ng COMELEC na malinaw after ng mga criticisms na to. Number one, yung ipapa-review po ninyo dun sa source code review report, yun din po dapat ang i-install ninyo sa lahat ng mga makina. Pangalawa po, huwag po kayong maglagay ng intermediary server between ng automated counting machines papunta sa mga COMELEC servers at papunta sa mga transparency servers. Yun po yung mga malinaw na advice. Kapag yun po ang ginawa ninyo,
pasado po kayo dun sa IT audit, kahit pa paano masasabi natin na reliable yung information na ilalabas ng election results. Okay. Have you sat down with COMELEC to discuss all of your criticisms instead of speaking out in vlogs, which tends to, cast doubt on the integrity of the elections? Have you tried to just sit down with Chairman George and the commissioners of COMELEC? Well, I am in touch with the officials of COMELEC doon sa aming local. Every time actually na maglalabas ako ng expose, for example, nung linabas ko yung source code discrepancy nung May 10, tinawagan ko muna sila at sinabi ko sa kanila, tulungan nyo ako dahil hindi ko makita yung version 3.5 na nasa makina dito sa source code review report. I waited for them for an hour. Nung hindi sila magsalita, ay doon ko na nilabas yung expose na iyon dahil mas mahalaga po sa taong bayan na dapat malaman nila ang nangyayari sa ating gobyerno. Alam naman po natin ang gobyerno natin, hindi naman sila ganoon kabilis sa pag-respond sa mga hinaing ng taong bayan. Mas mahalaga po na marinig ng taong bayan ang lahat ng problema at ang tanging nagpapagalaw lamang sa gobyerno, actually, Attorney Karen, ay kapag tinutulak sila ng opinyon ng masa. Mm-hmm. And with respect to the case filed against you, apart from the disqualification case, meron po bang ibang mga kaso that are still pending against you with respect to the statements that you made publicly? Meron po bang mga libel charges, anything else that you expect that you still have to contend with? Napakadaming kaso, Attorney Karen. Maliman po doon sa disqualification case doon sa COMELEC, meron din po akong criminal case for fake news doon sa prosecutor's office sa Maynila. Meron din po akong disbarment case na isinampa sa lahat ng aking sinabi ngayong election process na ito. At meron din akong 2 cyber libel case doon sa probinsya dahil na rin related sa lahat ng aking campaign activities dito sa process na ito. Pero ang pinakamahalaga po, Attorney Karen, ay lahat ng sinabi ko pong iyon ay naninindigan pa rin po ako. Wala pong mali iyon dahil obligasyon po ng kada mamamayan ng ating bansa na kapag meron silang nakikitang kamalian at kakulangan sa pamumuno sa ating bansa ay dapat nilang i-point out yun. Ito ay duty nila para po maitulak ang ating mga opisyalis sa gobyerno na gumawa ng pagbabago at itama nila. Imagine mo na lang, Attorney Karen, kapag hindi nagsasalita ang taong bayan, timid tayong lahat, napakabulgaran na at wala na magtutulak sa ating mga opisyalis, wala na silang hiya, patuloy na silang gagawa ng kanilang kalokohan at ang magdurusa po ay ang taong bayan. Wala po ako magagawa kundi harapin ang lahat ng kasong ito. At naniniwala po ako na pagdating sa huli, ang katotohanan ang siyang magwawagi. Katulad nga ang nangyari ngayon, unti-unti na po nating nakakamit at nare-redeem natin ang mga sarili natin, ang ating sarili. Dahil nga po sa ating mga sinasabi, puro atake po ang ginawa ng COMELEC, patong-patong ang kanilang mga isinampang kaso. Pero po, unti-unti na po kapag bumabalik po tayo sa ating sanity at sa ating wits, nagwawagi po ang tamang konsensya at ang tamang pag-iisip na sa bandang huli, wala po kayong magagawa, hindi natin malalabanan ang katotohanan at siya ang magwawagi sa puso ng taong bayan. Mm-hmm. Ikaw po ba ang nag-aabogado para sa sarili nyo o meron pong umaasikaso ng mga kaso on your behalf? Meron po akong law firm dyan sa BGC, meron po akong team of lawyers led by Attorney Bianca Romualdez, Attorney Brian Borrero, Attorney Renson Revuar, Attorney Emmanuel Uy, ang dami po nila doon sa aming opisina. Sila po yung mga tauhan at aking mga kasama sa Respicio and Company Law Firm dyan sa BGC. Sila po ang nag-aabogado sa akin sa lahat ng aking mga kaso at napakagaling po nila. Nagpapasalamat po ako sa kanila dahil sila po ang nagsusulat lahat. Sila po ang nagpupuyat. Habang ako ay nagpapagod doon sa campaign at gumagawa ng interview na ito. So far po, excellent po ang kanilang trabaho at lahat ng aking gratitude ay para sa kanila. Talagang nag-shout out ka pa at isa mo sila. Ano ang mga paghihirap na pinagdaanan mo noong kampanya as Vice Mayor? But before you answer that question, we'll have to take a short break. At the Forefront, we'll be right back. Welcome back at the Forefront. And we're still with Vice Mayor-elect Attorney Harold Respicio. Vice Mayor, ano ang paghihirap na pinagdaanan niyo po nung nagkampanya ka? Patong-patong po, Attorney Karen, ang paghihirap na aking dinanas. Sabi nga nila, ang Pilipino usually timid po yan. Hindi po sila nagsasalita ng madalas laban sa otoridad. Pero po si Attorney Harold Respicio, nung nagsimula ang kumpanya, grabe po ang aking pagtuligsa
sa lahat ng kamali ang ginagawa ng ating gobyerno. Sa una po, ang ginagawa nila, sinasabihan nila akong baliw, sinasabihan nila akong fake news, at tinatakot nila, pinagbabantaan nila ang aking buhay. Pero lahat po yan ay dapat nating lagpasan. Hindi ko po pinansin lahat yan dahil naniniwala po ako na ang tanging pagbabago lamang na ating maidudulot sa ating bansa ay sa pamamagitan ng pagsasalita ng siyang tama sa pagpupuna ng mali ng ating gobyerno. Pabayaan natin sila na atakihin tayo dahil pagdating sa huli, ang katotohanan naman na magwawagi at ang pagbabagong nais nating atimin ay makakamit rin natin. Kaya nga po ang nangyari sa akin all throughout for the past year na, Attorney Karen, ang dami na pong death threats, ang daming mga panganib sa aking buhay, ang daming mga pagsasalita na sinasabi laban sa akin na ako ay baliw, na hindi tama ang aking mga sinasabi, na puro fake news daw ang aking mga sinasabi. Kaso nga lang, nanindigan pa rin ako all throughout, very consistently, na nanindigan ako sa lahat ng sinasabi ko, binack up ko ng mga makatotohanang mga statements ang lahat ng aking sinasabi, at ang taong bayan na rin ang humusga, at sila na rin ang nakakita ng sinasabi pala ni Attorney Harold Respicio ay tama, at silang lahat po ay nagrally sa aking likod. At binigyan po nila ako ng magandang plataforma para po ako ay marinig, ang aking boses ay marinig sa buong bansa, at nag-resonate din ito sa buong Pilipinas, sa lahat ng Pilipino sa Pilipinas at sa ibang bansa, at nagbigay sila ng napakalaking suporta sa akin. At dahil sa suportang ito, siya po ang nagdulot ng pagbabago sa aming bayan, ng pagbabago sa COMELEC, at nagdarasal po ako na magpapatuloy pa rin ang pagbabago dito sa ating bansa sa pamamagitan ng maayos na pagsasalita ng taong bayan at sa pamamagitan ng malinis na konsensya ng ating mga tao doon sa gobyerno. Kapag merong criticism, makinig po sana sila, i-take nila humbly and professionally, wag nilang personalin, at itama nila ang lahat ng kamali ang napapansin. At kapag mali naman po ang aking sinasabi, ang dapat pong sagot nila ay dapat wag nilang sampahan ng kaso agad. Dapat ang gawin nila ay i-discuss nila very intelligibly, public din, para ang taong bayan ang humusga kung sino ang tama at mali. At pagdating sa huli, ang katotohanan po ang magwawagi, at kung ang katotohanan ang siyang magwawagi sa ating discourse, ang tamang mga pulisiya po ang ating may papatupad sa ating bansa. But Attorney Harold, how would you respond to those that would say na parang publicity stunt yung mga ginawa mo during this election, yung pagiging maingay sa pagreklamo at pagtuligsa dito sa COMELEC? Attorney Karen, yung publicity effect ng aking mga sinasabi ay secondary effect na lang yon. Dahil ang primary purpose ko po ay improve ang mga polisiya at sistema ng ating gobyerno sa ating bansa. Kapag wala pong magsasalita, Attorney Karen, wala po tayong aasahan na pagbabago. Patuloy pa rin po ang korupsyon, patuloy pa rin po ang pandaraya, patuloy pa rin po ang hindi pagbibigay ng pansin sa mga ordinaryong mamamayan sa Pilipinas. Pero kapag si Attorney Harold Respicio po ay nagsalita, dapat po na makinig ang mga tao na nakaupo sa posisyon ng kapangyarihan para po mangyari ang mga pagbabago. Kaya po nakita and natin... Attorney Harold, now that you're part of the government, Vice Mayor ka na, babaguhin mo ba yung style mo? Because you are going to be officially part of government. So yung mga pagbabago, instead of going through yung public criticisms na pagbabato ng mga criticisms, mas maaring magawan mo na yan ng paraan bilang isang bahagi ng sistema ng gobyerno. Ano po yung mga ideas mo? Attorney Karen, ako po ay nakilala ng taong bayan dahil ako po ay honest ng pagbibigay ng impormasyon sa kanila. Ako po ay transparent. Bawat hakbang na ginagawa ng ating gobyerno, ipinapakita ko po sa taong bayan at sila po ay aking kinokonsulta. Ano ang masasabi ninyo? Tama ba to o mali? Ito po ang opinion ni Attorney Harold Respicio. Ano po ang gusto ninyong mangyari? Ano po ang gusto ninyong mangyari para sa inyong ikabubuti? Yun po ang patuloy na gagawin ni Attorney Harold Respicio. Dahil naniniwala po ako kapag ganito ang klase ng gobyerno, inclusive, transparent at involved ang lahat, hindi po natin magagawa ang korupsyon dito sa ating gobyerno dahil nababantayan lahat ng ating trabaho. Kapag ibinibigay natin ang gusto ng taong bayan, mas magiging maligaya po sila sa serbisyo na ibinibigay ng ating gobyerno. Kaya sa mga mamamayan ng Reyna Mercedes, yan pa rin po ang maasahan ninyo mula kay Attorney Harold Respicio, at naniniwala po ako na sa ganitong paraan, uunlad po ang ating bayan. Okay. Nabanggit niyo po dati na yung tobacco tax gagamitin ninyo sa bayan ninyo sa Reyna Mercedes. Ano pong mga programa or projects ang naisip ninyo? Ang aking mga ipinangako po during campaign period, akin po pa rin po nga i-work out
para maipasa sa ating konseho at maaprubahan ng ating mayor. Tandaan po ninyo, ang isang vice mayor ay presiding officer ng konseho at siya po ay participant sa paggawa ng polisiya, pag-set out ng budget, paggawa ng proyekto para sa ikauunlad ng aming bayan. Bilang participant po, ako po ay merong impluwensya doon sa body na iyon. At kung gusto po natin na gamitin ang excise taxes para sa ikauunlad ng mga magsasaka ng tobacco doon sa ating bayan, akin pong ipropromote yung mga interest na iyon para iboto ng mga miyembro ng konseho at yung benepisyo na dapat sa kanila ay mapunta sa kanila ng direkta. Pero tandaan po natin, Attorney Karen Jimeno, ang atin pong sistema ng gobyerno sa ating bayan at sa ating bansa ay limited pa rin ng tatlong balances ng power sa gobyerno katulad ng executive, katulad ng judiciary at saka legislative. Hindi po sa akin lahat, porket po gusto ni Attorney Harold Respicio ay mangyayari na. Hindi po. Ang gagawin lang po ni Attorney Harold Respicio ay ire-report ang lahat ng nangyayari sa ating konseho sa taong bayan, makikinig sa kanilang gusto, at kung ano ang gusto ng taong bayan, yun ang gagawin nating promotion doon sa loob ng konseho. At sana po ipagdarasal ko na lahat ng membro ng aming councilors doon sa aming konseho ay iboto kung ano ang gusto ng taong bayan at makamit naman ng taong bayan ang gusto nila sa pamamagitan ng execution ng Chief Executive Officer ng aming bayan, who is the Mayor. Ano pa po ba ang kulang sa Reyna Mercedes based on your assessment? Yung bago ka tumakbo, yung mga nakita mo na gusto mong baguhin po. Marami pong kulang sa aming bayan, Attorney Karen. Unang-una po, yung tulay doon sa Barangay Turod at Barangay Bangkero. 7 taon na po yun na hindi nagagawa. Sabi po ng DPWH, kailangan lamang ng 20 million para magawa yung temporary na tulay na yun. Bakit hindi pa nagagawa? Gawin na po natin. Yun po ang gagawin natin sa ating sa konseho para gawin na natin. Ang dami-daming pera ng aming bayan. Halos 1 bilyon yung pera taon-taon nang nakukuha ng aming bayan. Ba't hindi ninyo maigawa yung ganyang simpleng proyekto? Kawawa naman yung mga riverside, yung mga nakatira sa kabilang ilog ng aming bayan. Kailangan pa nilang umikot ng 30 minutes hanggang 1 oras para lang pumunta. So, yung tulay po is one of your priorities. But mukhang tutuloy nyo pa rin po yung vlogging because katulad ng sinabi mo kanina, yung mga i-report mo yung mga nangyayari sa governance ninyo. Tama Yes, po ba? Attorney We can still expect you to continue vlogging? Yes, Attorney Karen, makakaasa ang buong Pilipinas at mga mamamayan ng Reyna Mercedes na mayroong good show na ilalabas parati si Attorney Harold Respicio. At yan ay sa pamamagitan ng pagbibigay ng tamang impormasyon sa kanila tungkol sa mga ginagawang polisiya ng aming bayan. Kapag meron silang nais gustong gawin sa aming bayan, sabihin lang nila kay Attorney Harold Respicio at yun ang ipopromote natin para magawa naman. At kung merong mangungurap at magnanakaw ng pera doon sa bayan ng Reyna Mercedes, mahuhuli natin lahat yan. Dahil lahat yan ay nasa social media. At mapapanagot nyo lahat ang mga opisyales ng Reyna Mercedes na hindi gumagawa ng tama sa kanilang mga tungkulin. Well, Attorney Harold, we've been looking at your videos on ngayon na habang kampanya, kumanta kayo, sumayaw. Napagod po ba kayo doon sa campaign trail? Mukhang gabi-gabi kayong kumakanta at sumasayaw. Ang overwhelming feeling po, Attorney Karen, ay saya dahil po sa pagtanggap ng taong bayan ng Reyna Mercedes. Dahil lahat naman po tayo ay nais makarinig ng malamig na boses at magandang sayawan, makapagsayaw sa mga ganitong mga okasyon. Pero po ang mas mahalaga po, yan po ay paraan para may bigay natin ng mas epektibo ang mensahe natin sa taong bayan na maayos na gobyerno, na walang korupsyon, walang pagnanakaw, at ating mapapakinggan ang lahat ng kanilang hinaing. Nakakapagod po kahit konti, pero Trump po yan ng ligaya na naidudulot ng epektibong pagbibigay ng mensahe sa kanila. And lastly, paano nyo pong gagawing transparent yung paggobyerno, yung governance niyo dyan sa Reyna Mercedes, apart from vlogging and reporting what's going on? Yung mga institutional reforms po, anong gagawin ninyo? Itong mga process ng government sa kahit na anong bayan, Attorney Karen, ay public processes yan. Kaso nga lang po dito sa Pilipinas, hindi tayo sanay magtanong. Hindi tayo sanay ipakita sa taong bayan ng lahat ng ating ginagawa. Sabi nga nila kapag tago ang mga transaksyon, madali ang magnakaw. Kaya ang gagawin po ni Attorney Harold Respicio ay yung lahat ng mga public transaction at public processes ay ipapublicize natin sa social media para mabantayan ng taong bayan, makita nila kung ano ang nangyayari. Live silang makakapag-comment kung tama o mali ang ginagawa ng isang opisyal at live din sila makakapagbigay ng suggestion
para po kung ano ang kanilang gusto, yun ang madadala. At kapag hindi po sila papakinggan, wag na nilang iboto yung mga opisyales na hindi makinig sa kanila. At kung sino man ang mauhuli natin dahil sa transparency na ito na nagnanakaw ng pera ng taong bayan na hindi gumagawa ng kanilang trabaho, ay wag na rin nating iboto sa susunod. Dahil po sa prosesong yan, unti-unti pong uunlad ang isang bayan. Dahil po ang isang bayan ay uunlad kapag ang taong bayan ay included sa policy making at sa policy execution. Okay, thank you so much, Vice Mayor-elect Harold Respicio, and good luck po sa pamumuno nyo dyan sa Reyna Mercedes. Thank you so much, Attorney Karen. It's always a pleasure to be here. Thank you.